Magandang araw. Kumusta kayo? Ako ay si Carol. At ako naman ay si Robert. And I am Rowie, and welcome Come to our channel. Good morning, good morning, good morning. How are you doing this morning? Happy Sunday to all of you guys. Hello, Flynn. What do you want from me? Anyway, para sa ating Sunday kwentuhan, Saturday, sometimes Sunday, sometimes Saturday, weekend kwentuhan. Ang ikukwento ko naman sa inyo today is yung mga struggles o yung hirap sa pagtira at pag-work dito sa abroad. I will give you limang mga struggles na pinagdadaanan ko o pinagdadaanan ng mga Filipino na nag-work at nagtatrabaho sa abroad. Ang ingay nila, Flynn. Si Flynn is just trying to jump out from the window. Anyway, in no particular order, yung pinakamahirap kung naranasan dito sa abroad is yung parang He pissed. he pissed. Yeah. Oh God. Okay. Umihi daw si Flynn. Umihi si Flynn. Yung pinakamahirap kong napagdaanan at pagdadaanan pa dito sa abroad is yung kahit gaano ka katagal or kahit gaano ka ka-integrate sa society nila, you will always be a second-class citizen. Anong ibig mo sabihin nun? Hindi ko na alam. Ibig ko sabihin nun is parang kahit I am already a German, yeah? Matagal na ako dito. And then, almost hindi naman every day, pero from time to time, I always feel na parang second-class citizen pa rin ako. Yung parang, kunyari, may parang pupunta ka sa labas, tapos may kakausap tayong German. Kakausapin ka nila in English, hindi in German. Na parang iniisip nila na foreigner ka pa rin, hindi ka German. Na parang bakit ka nila kakausapin, mag-start silang kausapin ka in English, which is parang siguro nasa isip nila, ay, ito foreigner. So, you will never be like them. You will never be like them. Na parang, they will always treat you as parang second-class citizen. Hindi lang sa mga ganung bagay, pero yung alam mo yun, yung mga bagay na parang hindi nila ipapakita sa iyo pero ipaparamdam nila sa iyo na parang second class ka lang, na parang meron pa ring gap between you and them. Yun yung pinakamahirap. And then pangalawa is parang sa workplace. Kahit may posisyon ka na sa trabaho, ipaparamdam pa rin sa iyo, especially kunyari ako. Nag-work ako dito, 'di ba? And I have parang meron akong under na German. Parang ipaparamdam pa rin nila sa iyo na German sila at ikaw is foreigner. Yung mga ganun, hindi nila ipapakita sa'yo ng direktahan pero ipaparamdam nila sa'yo. Mararamdaman mo din yun. Hindi ka naman, or hindi naman ako naive na hindi ko sila maramdaman. Yung parang bibigyan mo sila ng task pero parang ano ka lang nila, i-ignorein o parang susundin nila yung task pero alam mo yun, parang ipaparamdam sa'yo na parang hindi ka superior sa kanila. Although natutunan ko na rin yun through times, pero ang mahirap din lalo na kapag merong mga task na kailangan gawin immediately pero ang hirap nilang pasunodin. Yun. And then pangatlo is yung homesickness, lalo na kapag winter. Mararamdaman mo na parang malungkot,
darating yung ano tawag ito, may tawag din eh, parang seasonal depression. Kasi dito is kapag winter, alas 8 pa lang ng alas 8 ng umaga sumisikit yung araw, sometimes 9, mga ganon. And then lumulubog na alas 4. So, ang hirap mag-cope kasi kailangan before ka mag-work, madilim pa. And then after mo matapos mag-work, madilim na. So, wala ka ng parang social life. Parang uuwi ka na lang ng bahay, kakain, matutulog. And then, kapag ganun yung situation, for 4 months, nakakalungkot, and doon nag-start yung depression, nag-start yung anxiety. Hindi katulad sa Pilipinas na parang yung regular routine mo is parating nandiyan. Pagising mo lang sa 6, nandiyan yung araw. Mag-expect mo na nandiyan yung araw. Hindi ka mag-iisip ng ano yung susuotin mo paglabas kasi hindi naman malamig. So dito, yung mga ganung bagay nakaka-contribute yun sa mental health. Na malulungkot ka dahil hindi ka pwedeng lumabas o ang hirap makipag-meet sa mga kaibigan. And yun, yung lungkot, homesickness, and kasi di ba work lang ng work, tapos ang hirap makikipag-meet sa mga kaibigan kasi may mga work din sila. And then yun na, mag-start ka na mag-question ng existence mo. minsan question mo na question ko na yung sarili ko, why am I doing this? Why I'm here? Bakit ko kailangan mag-abroad? Bakit ko kailangan dito mag-work? Bakit hindi na lang sa Pilipinas? Masaya sa Pilipinas, yung mga ganun. So, yung homesickness na nag-i-escalate sa parang anxiety. And then, yung fourth thing is yung pag nagkakasakit. Yung isa din sa pinakamahirap yun kapag nagkakasakit ako kasi di ba si Robert is parating wala. Minsan nagkakataon na nagkakasakit ako na nasa holiday siya. So 1 week siya nawawala, ako nakahilata lang sa bed. Yung mga ganong sitwasyon na nakaka-frustrate kasi wala man lang sa iyo mag-aabot ng pagkain or magluluto ng soup or magbibigay ng gamot, magbibigay ng tubig, maghihilot ng ulo. Na sa Pilipinas, pag nagkasakit ka nandyan, kapitbahay mo, pwede mong tawagin pa manghilot. Alam mo yun, family mo nandyan pa, hilutin ka, bigyan ka, lutuan ka ng pwede mong kainin dito, sariling gawa mo. Sariling gawa ko lang. Kunyari, nagkakasakit ako, katulad na alala ko na nagkaroon ako ng bulutong. Last year, grabing bulutong ko. 1 week ako nakahilata sa kama. Si Robert nasa holiday. Wala nag-aalaga sa akin. Wala nagluluto. Walang magbibigay man lang ng gamot. Pagpupunta sa doktor, mag-isa ka lang. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? And nung nagkaroon ako ng corona, buti na lang meron ako mga kaibigan na sobrang babait na nandyan sila para sa akin, na parang inahatidan ako ng pagkain sa tapat ng pintuan. So, yung mga ganun, sobrang grateful ako na may mga Filipino akong kaibigan dito na, alam mo, maaasahan. And third is yung pagkain. No, fifth na pala. Pagkain. Yun yung isa din sa mga namimiss ko, na hindi mo makain yung gusto mong kainin kasi hindi pwedeng, walang mabili or wala ditong walang supply sa Asian supermarket, katulad yung mga dried fish or mga tinapayan ang gusto kong kakain, parati mga gulay, yung mga langka. Yun. Kaya pag uwi ako ng Pilipinas, yung mga hindi ko nakakain dito, yun yung kinakain ko. Ayaw ko halos mag-meet sa Pilipinas kasi pwede mo rin naman makain dito. So ang kinakain ko sa Pilipinas is gulay, seafoods, katulad ng alimango, mga pusit, kasi dito walang mga ganun. Meron siguro, pero mga frozen and mahal. So hindi rin masarap. So yun. Yun yung mga bagay na hindi madali para sa mga taong nag-abroad. Yun nga, unang-una nga, sabi ko nga sa inyo, yung
kahit anong pilit mo, you will be treated as second-class citizen. And sa workplace, madidiscriminate ka, and then magkakaroon ka ng homesickness, anxiety, depression, pagkain, at saka pag nagkakasakit. Yun yung 5 bagay na nakakalungkot na nag-escalate sa self-pity. Anyway, yun lang guys ang i-share ko, ang ikikwento ko sa inyo for this weekend. Anong oras na? 12:00 na. And tapos na akong mag-breakfast, kaya ito na yung kinakain ko, nagde-dessert na lang ako. And then later magluluto na kami ng lunch. And magda-lunch. Anyway, thank you very much for watching. Kung ano-ano na naman aking kwento for today. Thank you very much for watching, and I hope na-enjoy nyo yung vlog ko for today. And follow me on my Instagram account. And I will see you again on my next vlog. Bye!